Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na misa. Isama natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Yuli Aguilar, Elenita Kaskasan and Family, Wilma Domingo, Balawag Family, Mary Grace Balawag, Katrina Elpa, Lourdes Elpa, Erika Takeoche, Bong Angelin Adon and Family, Heather Nea Rose, Publico, Banji Villanueva and Family, Attorney Jeffrey Coronado, Carol Coronado, Martinez Family, Elina Agos and Family, Neke Rabaya, Pilarca Family, Veronica de Vera, Helen Rosita, Losindo, Sofia Corazon Castillo, Maria Cecilia Mendoza, Marivic Olivia Garcia, Waldin Ang, Cortel Family, Rafael Francisco, Noel Brother Sipcon, at Ira Marie Arce. Natatanging kahilingan para sa agarang paggaling nila Edward Namit, Asmin Sibelia Lim, Maribeth Doroen, Amalia Hinyoso, Efren Alcober, Desiree Aranas, Larilyn Pontinieles, Maricel Mariano, Raquel Ragodo, Renato Bulanadi, Enrique Alfaro, Rosene Correa, Jo Katrina Brotonel, Evangeline Lacap, Zarina Harlidi, Sinaida Arce, Rafaelito Francisco, Chairman Violeta Decina, Lolita Lagman, Carmelita Lacerna Lakidan, Elisa Frias, Prince Hermer Palma, Emerlita Cerdanya, Josephine Prudente, Violeta Samyo, Roda Ekboreda, Christy Lim, Marivic Pelarca, Estelita Roth Anelio Santos, Eva Samyo, Lolita Ranchero, Maria Ordonia, Edna Placio, Maria Clara Torrifiel, Honorio Guevara, Lita Isquelio, Jenaline Flaviano, Erlinda Alberto, Olivia Di Guzman, Domino Boneseli, Catalina Alba, Rolando Acuna, Elvera Ontalan, Enrique Abalateo Jr., JVP, Los Manalo, Josefa Abaygar, Julio Sodito, J.U. Campos, Aileen Aranas, Grace Ablañez, Jose Ferro, Rosalina Mupas, Alejandro Herrera, Wilfrido Dispe, Winifredo Flores, Erenia Bodard, Ferdinand Robio, Maria Saibel Sintino, Tidi Baguio, Le Eranista, Nemia Siladan, Erasmo Belo, Hel Andigna Kalina, Raul Rodriguez, Menche Basco, Emmanuel Bueno, Lucas Empeño, Ray Marmon, Ronald Salamat, Adelina Gamboa, Eleanor Omali, Mardi Agtarap, Glenda Oronce, Lydia Kaskasan, Emma Ahok, Zeni Lago, Mary Biercel Maghanoy, Yolanda Bismanos, Margarito Batuhan, Yamamoto Shoichi, Ferdi Del Mondo, Meldy Sumagpao, Rose Marie Pescasio, Sheila Becerra, Zenaida Luciano. Natatanging kahilingan, Lo Alcober, Stephen Court Robles, Carlito and Aura Madayag and Family, Cherry Manzano, Hernando Quaterno, Jonalyn Arcilla, Lydia Kaskasan, Dr. Felisa Casamayor, Mary Grace Manalili, Gillette Yupanco, Cristina Martinez, Nina and Miko Martinez, Nico Martinez, Hazel Oy, Priya Martinez, Nikki Ancha Martinez, Aherico Picson, Banji Villanueva, Joey and Lodi Bulahan, Marita Garcia and Family, Nestor Fajardo, Andy Fajardo, Daphne de la Viga, Roger Faustino, Tote and Edna de Ramos, Alvin MacGregor Albano, Emerson Manahan, Edeline Ferrer, Judith Asuncion, Alexa Ortez, Eleni Jane Tan, Grace Verbosidad,
Ferro family, Maria Elena Stanislao, Marie Gallardo, Ibanez and Sebastian family, Ronchelle Sabado, Erlinda Alberto, Rowena, Angelina Vidad, at Clarissa Ocampo. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Dario, Dorotea, Father Odon de Castro, Monsignor Albert Vinos, Alicia, Father Angelino de Feo Jr., Monsignor Norberto Habos, Marlon, Loisa, Elizabeth, Gestoni, Mary Ann, Arnel Balse, Esther, Ernesto, Rochelle Cabanayan Morales, Chris Enrico, Clarita, Catherine, Renato, Dorico, Mary Jane, Sheila Ann, Amelia, Solita and Hector, Jesus, Caridad Flor, Maritis Calara, Merna Mindaño, Osinole and April Rose Colinares, Loisa Bersaba, Cerilo, Lucina Briones, Rosita Albano, Hector Carangan, Florentina Agolto, Jaime Coronado, Benjamina Aquagolto, Rosauro Santos, Raymondo and Paulina Aragosa, Domingo Elpa Sr., Lourdes Coronado Elpa, Angelina Regalado Pineda, Dr. Julianito and Lorna Mercado, Eric, Pasita, Leonora, Edelberto, Leonardo, Godofredo Sr., Monsignor Josefino Ramirez, Rinaldo, Basilia, and Laureano, Juan Paulo, Rodrigo Maranan Sr., Ogie and Jason Gamboa, Carnelia Gamba, Rodolfo Perlata Sr., Rinaldo and Rogelio, Ignacio Jr., Stacy David, Robert Tipon, Aurora, Renato Oy, Paternolos, Princess Maria Acosta, Loreto Payas, Corazon Filomeno, Sabiron, Lucina Castro Cruz, Erwin Bismanos, Bernardo Cabrera, Francisca Magbitang, Rosita Harder, Herminio Villanueva, Norma, Romel, Franz, Andresito Tacorda, Elizabeth, Engraciano Sr., Benedicta, Fermin, Elisa, Asuncion, Jose Sr., Rodolfo Jimenez, Emia, Josefa Gaufo, Pidila Cantalijo Bernardo, Adorado Sibal, Juanito Lacap, Tricia, Bonifacio Andres, Adoracion, Hansel Palarca, Edita and Roberto, Alberto, Gilbert, Alex Manileo, Maribel, Mercy, Amanda, Joshua, Rosalio Balani, Walter, Arturo Audbiar, Joanne, Venus C. Matubang, Maria Ana Caspe, Alexis Emerita, Sidney Zamora, Marcelino, Tisha, Mario, Ethan James, Angelo, Hede Delphine, Teresita Stanislao, Joel Nicolas, Father Joey Bustillo, Jennifer Farides, Godofredo Marion, Victoria Digoria, at Ninita. Para sa lahat ng kaluluwa, Alay Divinos Morancel, tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nagipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong Kora Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginooy dinggin, ang landas niya'y habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Jonas. Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitay. Isang araw sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka sa Nineve, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga taga roon, sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan." Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na magtago sa Tarses, sapagkat inaakala niyang malayo na iyon sa Panginoon. Kaya nagtungo siya sa Joppe at humanap ng barkong papunta sa Tarses. Nang maibigay niya ang kaukulang opa, sumakay siya sa bapor kasama ang mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasalaot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo ang Panginoon. Ano pat halos mawasak ang barko. Dahil dito sinidlan ng matinding takot ang mga tripulante, kaya bawat isa'y nanalangin sa kanyang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. "Hoy, tulog ka ng tulog diyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan tayo at iligtas sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante. Nagsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang ginawa nila at mabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila. "Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginawa mo rito? At taga saan ka?" "Ako ay Hebreo," sagot ni Jonas. "Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, nang lumikha ng dagat at lupa." Bago pa ito mangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Jonas, "Napakalaki ang ginawa mong kasalanan, lalong lumakas ang bagyo." Kaya si Jonas ay kinausap uli ng mga tripulante. "Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat, sapagkat alam kong ako ang dahilan sa pagngingit-ngit ng bagyong ito." Sagot niya. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor. Ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo, at nanalangin sila ng ganito, "Panginoon, naway huwag ninyo kaming parusahan o bilang na mamamatay tao sa gagawin namin sa taong ito. Yamang kayo na rin ang nagpahiwatig ng dagat naming gawin." Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at hinagis sa dagat, at bigla itong pumayapa. Dahil dito, sinidlan nila ng matinding takot sa Panginoon, kaya't naghandog sila at namanata sa Kanya. Ang Panginoon naman ay nagtalaga roon sa isang dambuhalang isda. Nilulo nito si Jonas. Siya ay nanatiling 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Kinausap ng Panginoon ang isda.
at si Jonas ay iniluwa nito sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Tayo pong lahat. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang puon nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo at sinagot mo ako. Mula sa kalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Tugon. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Tugon. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat. Napadpad ako sa laot ng karagatan at natabunan ng malalaking alon. Tugon. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sinabi ko, nalayo ako sa inyo. Kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Tugon. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang maramdaman kong napupugto na ang aking hininga, naaalala kita poon. Ako'y dumaing at narinig mo ako mula sa iyong banal na templo. Tugon. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipagsanggalang. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, kami ay gawin daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas, nakahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan. Binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya.
Tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes para sa ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Mayroon pong tanong ang isang iskriba na lumapit kay Jesus. Ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Buhay na walang hanggan. No? Pag sinabing buhay na walang hanggan, ito yung buhay na naghihintay sa atin pagkatapos ng buhay dito. Yung buhay na walang hanggan doon sa kaharian ng Diyos. Okay, sa mismong tanong ng iskriba, kasi ang isang iskriba ay itinuturing na matalino, scholar. Kumbaga, pagdating sa kasulatan, siya yung inaasahan na memorize ito at pwede niyang ituro ito sa mga tao. So, isang scholar, ang isang iskriba. Kasi yung scribe nga, 'di ba, no, tagasulat, no, yung dahil wala pang photocopier, talagang sila yung nagsusulat nito. So kabisado niya dahil di ko alam kung nakailang beses na siyang nakapagsulat ng mga salita o utos ng Diyos. Pero pag pinakinggan mo na mabuti, ang tanong, ano ang dapat kong gawin? Sabihin niya nga po, gawin. Para magkaroon daw po siya ng buhay na walang hanggan. So, tinanong naman siya, ang sagot naman ni Jesus ay, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Alam na rin naman ng iskribang ito. Sabi niya, alam ko na po yan. Kasi siya din nga ang sumagot, di ba? No? So sabi niya, tama ang sagot mo. Gawin mo yan. So, hindi po nakadepende sa alam ng utak natin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kundi sa kung ano ang ginagawa natin. Dahil sa totoo lang po, marami tayong kakilala, matalino, pero hindi marunong ipakita sa gawa ang kanilang kaalaman. Kaya nga marami, di ba, no? Matatalino, graduate, summa cum laude, o kung ano pa mang mga PhD, pero hindi marunong maglinis ng bahay. Nakukuha niyo po ba? So, wag mong ipagmalaki na alam mo, memorize mo, no, yung mga batas, yung rules and regulations, kundi ang tanong, ginagawa mo ba? Putting into action, ginagawa mo ba yan? Kasi yun ang magiging basihan para masabi na, okay, qualified ka para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi kung babalikan mo din yung example, no, yung kwento, no, na ibinigay ni Kristo, mayroong isang nangangailangan ng tulong, ninakawan, binugbog, halos iwan na ng napatay. Mayroong saserdote, mayroong lebita na dumaan, pero ano ang nangyari? Hindi nila tinulungan yung taong ito kasi ayon sa batas, ayon sa kultura, hindi sila pwedeng humawak sa isang taong may dugo. Kasi ituturing din silang marumi. E saserdote, lebita, maglilingkod ito sa templo. So paano sila makakapaglingkod kung marumi silang ituturing? Kasi nga, mayroong sugatan, may duguan, hindi nila pwedeng hawakan yun. So naging hadlang sa kanilang, yung nalalaman nila, yung kaalaman nila, yung tradisyon nila, naging hadlang ito para tumulong doon sa nangangailangan.
O sino ang tumulong? Yung itinatakwil nila. Yung itinuturing nilang makasalanan, isang Samaritano, yun ang nagmagandang loob na lumapit at tumulong dun sa taong ninakawan. Okay pa ba tayo? Yan. Kasi alam nyo naman, no? Pag ang isang tao nangailangan, o kaya walang pinipili ang problema. Walang pinipili din ang sakit. Naranasan natin yan ng magka-COVID. Anumang relihiyon mo, pag nagka-COVID ka, kailangan mo ng tulong. Kailangan mo ng ayuda. Mayroon ba namang nagbigay na, itong ayudang ito para sa mga Kristiyano lang, para sa mga Katoliko lang? Hindi, kasi lahat ay nangangailangan ng tulong. At hindi tayo pwedeng mag-discriminate. Hindi ka din pwedeng gamitin mo na, hindi, bawal. Ayon sa batas, bawal tumulong. Kasi may batas tayo, di ba? No? Bawal magbigay ng limos. Kasalanan mo pa, ulihin ka pa. May batas. Yun ang nagiging justification natin para hindi tayo tumulong kapag hinihingi ng pagkakataon. Yan nga si Jonas po sa unang pagbasa. Tinatawag ng Diyos na tumulong para sa bayan ng Ninibe, pero tumanggi, ayoko po. Tumakas, sumakay ng barko, ayun, binagyo. Nadamay pati yung mga ibang tripulante. Tumatotal, ganun pa rin. Gagawin pa rin niya ang tumulong sa Ninibe. At alam niyo po yung pakiramdam ng nangangailangan ng tulong. Naranasan niyo na bang mangailangan ng tulong na tinatanggihan ka, nilalayuan ka, lumalapit ka pa lang, tatakbo na sila kasi alam nilang either mangungutang ka o hihingi ka ng tulong. So kung alam mo na yung pakiramdam na yon, siguro yun, isang bagay po yun, bakit natin nararanasan ng mawalan para magkaroon tayo ng yung habag sa ating kapwa na alam ko kasi kung paano o anong karanasan, nararamdaman ng isang taong wala nang makain, walang pamasahe, walang pangbayad ng kuryente. Alam mo yun eh. Alam mo yung pakiramdam na yun eh. Kaya yun ang nagtutulak din naman sa iyo na mahabag sa ating kapwa na nangangailangan din. Siyempre, iba naman yung abusado na, ha? Siyempre, ilagay mo sa tamang konteksto yan. No? Yung alam mong umaabuso na. Pero yung talagang hinihingi ng pagkakataon na tumulong tayo, huwag tayong tumanggi. Amen? Maging sa ngayon, maraming tao ang nag-aabang sa bangketa na nangangailangan ng mga salitang nakapagpapagaan ng kalooban o naghihintay ng kamay na handang dumamay. Manalangin tayo sa Amang nasa langit upang maipadama natin ang ating pagmamahal sa konkretong aksyon kaysa sa magandang salita lamang. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa kanyang mga pastol at bayan naway magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa mga dukha naway hindi manghina ng loob o mawala ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bawat taong makasalamuha natin naway pakitaan natin ng mabuting loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nalulumbay at ang mga may karamdaman sa ating lipunan
Naway huwag natin baliwalain o lagpasan lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Hihig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkahit inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Humayo na't ipahayan kanyang pagkalingat habang sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa
sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sa gana, sa panahon ng digmaan ng kahulugan, sa panahon ng kapayapaan, umayon at ipahayan, kanyang pagkalingat naman, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.